Una po sa ating mga balita, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang malubhang epekto ng anumang uri ng kalamidad. Kaugnay po nito, isinagawa ang National Flood Summit sa Kamara para matalakay ang mga kinakailangang hakbang para masolusyonan ang pagbaha. Pinangunahan ito ni House Committee on Metro Manila Chair Winston Castelo ang nasabing okasyon. Sa nasabing Flood Summit, tinalakay ang nakatakdang pagpapatupad ng Integrated Flood Plan ng pamahalaan para sa Metro Manila na pangangasiwaan ng MMDA, DPWH, DILG at LGUs. Ayon naman kay Chair Francis Tolentino, kabilang sa programa ang declogging at desilting ng lahat ng malalaking drainage system sa Metro Manila. Sinabi naman ni DILG Secretary Mar Rojas na patuloy ang relocation ng pamahalaan ng mga informal settler families na nasa estero. Target anya ng pamahalaan na ma-relocate ang 20,000 pamilya hanggang taong 2016. Ang estero natin ay 273. 273 yon. Ganun kadami yon. So ngayon nakafocus lang kami sa 15 na malalaki. Yun yung nakakonect doon sa maliliit na talagang ito yung maraming informal settlers, ito yung talaga mataas na yung siltation, ito yung mga hindi napuntahan ng mga nakaraang panahon. Kagaya ng Diente Reales Creek sa Valenzuela. Ang boundary nito, Bulacan na eh. Kadalasan nakatago ito, hindi na ito napapasyalan eh. So, pag umapaw sa Bulacan, diretso na sa Valenzuela yon. Kaya kami po sa DILG ay ng pambansang pamahalaang programa para matugunan nga itong taunang problema natin sa pagbabaha. Kabilang po rito yung paglalagay sa maayos, paglilikas ng more than 104,000 na mga pamilya na ayon sa DENR, MMDA at DPWH ay nakatirik sa mga danger areas. Of these 100,000 ay may programa po tayo na taunan, more or less 20,000 families ang ililikas taon-taon. Meron hong programa, consolidated program with MMDA and with DPWH na nagkaroon po ng 8 priority river areas na doon uunahin dahil doon din po ang pinakamaraming informal settlers na nakatirik at doon din po dumadaan ang tubig. And the fish pens by now roughly 20 to 22,000 hectares of a 100,000 hectare lake. Kung cholesterol po yung fish pens, it's ripe for a heart attack ang Laguna Lake. And that is why you have fish kill, and that's why it affects the hydrology of the lake and it affects flooding. And that is why the demolition plans that we have for the lake on the fish pen side and fishery side is really ongoing, and we have a schedule for at least 5,000 hectares for demolition, because under the fisheries code, you really have to make sure that it's below 10% of the carrying capacity of the lake. Because, 10% lang yung carrying capacity maximum. Over 20-25% na po, nasasakal na ang lawa.